Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay napakaganda sapagkat ang Diyos ay ating kasama. Hallelujah. Alam ko lahat po kayo ngayon ay masaya. Tama ba ako? Lalo na pag ganitong alam natin, namamalas na natin yung sinasabi nating Pasko o pagsilang ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga ay gusto ko pong tumalakay sa isang mensahe na pinamagatan kong The King is Coming. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 2 verse 11. Ito po yung kapanganakan ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ, or He is Christ the Lord. And Revelation chapter 22 verse 12, it says, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Diyos, napakabuti mo. At sa araw na ito, dinideklara ko po ang liwanag at buhay ang bumaba sa aming kalagitnaan. Lahat ng mga pag-aalinlangan ay mahawi at ang katotohanan mo lamang ang matanim sa puso ng bawat nakikinig sa lugar na ito at maging sa mga nakikinig sa online. I decree it, Lord, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Dito po sa Luke chapter 2 verse 11, ito po yung tinatawag nating the first coming of our Lord Jesus Christ. Nagpakita po rito ang anghel sa mga shepherd ng kinagabihan yon at diniklara sa harap ng mga shepherd na ang sabi, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. At dito naman sa Revelation chapter 22 verse 22, ito naman yung tinatawag nating the second coming of our Lord. Na dito ay mismo ang Panginoong Jesus ang nagsalita kay John the Beloved at ang sabi niya ay ganito, and behold, I am coming quickly. Mga minamahal, kayong mga naririto, at kayong mga nasa live streaming, ang Diyos na isinilang noong unang araw ng Pasko, alalahanin natin, siya'y muling babalik. Kaya nga po, paghandaan po natin ang mga bagay na ito. Hindi lang po paghahandaan natin yung tinatawag nating kapanganakan ng ating Panginoon, kundi dapat din natin paghandaan ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano nga ba ang dalawang pagkakaiba ng ito? Yung tinatawag nating the first coming and the second coming of our Lord. Ang pagkakaiba po nito ay taunang pagdating ng ating Panginoon, Jesus came as a Savior. Nung si Jesus ay unang dumating sa lupa, siya ay dumating na bilang isang tagapagligtas. Ito yung sinabi ng anghel sa mga shepherd. At ang sabi niya, today, in the town of David, a Savior has been born to you. In-emphasize ng angel sa mga shepherd habang sila ay nagtumitingin sa kalangitan. Sapagkat midnight po ng gabi yun, and suddenly, nakita nilang isang anghel at nagdala ng isang mabuting balita na sinasabi, sa bayan ni David, isinilang ang isang tagapagligtas. At ito rin ay naganap. Isang araw, nagpakita rin ng anghel. At siya dito naman sa pagkakataong ito ay nagpakita siya kay Joseph. At ito ang sinabi ng anghel kay Joseph, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Ang sabi ng anghel kay Joseph, ang isisilang na batang lalaki
ang pangalan itatawag mo'y sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, mga minamahal, tayo ngayon ay nagse-celebrate nung tinatawag nating Pasko. Kaya lang, ang aking kinalulungkot ngayon, kahit karamihan ng mga tao ngayon ay nagse-celebrate ng araw ng Pasko, ay hindi nila alam bakit nga ba may Pasko at ano nga ba ang kadahilanan ng Pasko. Kahit anong sarap at ganda ng okasyon, kahit anong laki ng regalong matanggap mo, kaibigan, mga minamahal, kung di mo alam kung bakit may Pasko at hindi mo alam ang kadahilan ng Pasko, sasabihin ko sa iyo, baliwala ang lahat ng celebration, lahat ng natanggap mo o lahat ng pinagdiriwang mo. Kaya nga mahalaga, ano nga ba ang Pasko? Ano nga ba ang kadahilanan ng Pasko? Hindi po natin pinag-uusapan dito yung tinatawag nating araw ng pagsilang. Ang pinag-uusapan po natin dito ay sino ba ang isinilang? Ako po ay isinilang January 8, 1958. Pero hindi po yan ang pinakamalaga. Ang pinakamagla, ako mismo nung isinilang ng araw na yon. Kaibigan, kapatid, ipagdiwang mo man ng Pasko sa araw na ito, o sa araw ng 24, o sa araw ng 25, kung hindi mo alam kung bakit may Pasko at ang kadahilanan ng Pasko, sasabihin ko muli sa iyo, lahat ay useless ang iyong pagdiriwang. Kaya mga minamahal, dapat alalahanin nyo, bakit may Pasko? May Pasko sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. Hello! Ang Diyos ay nagkatawang tao sapagkat sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At walang taong matuwid, wala. Lahat ay nagkasala. Kaibigan, tanda mo, ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Diyos ay walang kamatayan. Subalit, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. In other words, para mabayaran ang kasalanan mo, kasalanan nating lahat, may isang tao na dapat mamatay at magbayad ng ating kasalanan. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan ng tao. Yan ang kaulugan ng Pasko. Ang Pasko'y isinilang ang isang tagapagligtas na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga isang araw, nakita ni John the Baptist Jesus. Sa unang pagkita pa lamang niya kay Jesus, isang sinabi niya, at ang sabi niya ay ganito, "Behold, the Lamb of God who will take away the sins of the world." Yun ang declaration ni John the Baptist sa unang pagkakita lamang niya kay Jesus. Si Paul naman na hindi niya nakita ng personal si Jesus. Pero sa pamagitan ng revelation, kapahayagan ng Santong Espiritu, sinabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 7, "In Him we have redemption through His blood, na forgiveness of sin." Sa pamagitan daw ni Kristo, tayo'y merong katubusan sa Kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At inulit niya yan sa Colossians chapter 1 verse 14 na ang sabi niya, In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Kaibigan, kapatid, kung titingnan nyo, ito ang mensahe ng Pasko. Isinilang ang isang tagapagligtas upang ikaw, ako, kayong nakikinig ngayon ay mapatawad sa inyong mga kasalanan upang tayo ay makapiling ng Diyos sa walang hanggan. Kaya nga, ito po ang dapat natin unawain sa araw ng Pasko.
Hindi ko po sinasabi sa inyo, i-celebrate nyo sa 25, sa isang araw, sa anumang araw, sapagkat naniniwala po ako, kung si Kristo ay kinalala mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ang araw mo ay magiging araw Pasko, araw-araw. Amen? Kaya nga, isang hamon ko po sa inyo sa umagang ito, gusto nyo bang maging masaya ang inyong Pasko? Gusto nyo bang magkaroon kayo ng tinatawag na kapayapaan sa inyong mga puso? Isa lang po ang kailangan natin. Tanggapin natin ang katubusan ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya'y naparito, at siya'y nabugbog, at siya'y nasugatan, at siya'y napako sa krus ng Kalbaryo upang ang dugo'y dumaloy. At sa dugong iyan, kasalanan mo, kasalanan nating lahat ay mahugasan upang tayo ay maging karapat-dapat sa mata ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, ayaw ko pong tapusin ang araw na ito na hindi mo makilala si Jesus. Kung nais mong kilalanin si Jesus sa iyong puso, bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ito na ang pagkakataon. Huwag ka nang magpaliban pa sapagkat hindi mo alam ang bukas. Kaya nga sino man sa inyo na nanarito at nakikinig ng aking tinig sa live streaming, pwede ba ikaw ay tumayo ngayon, itaas mo ang iyong kamay at tayo mananalangin, tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaibigan, sino ba sa inyo sa araw na ito na gustong makatiyak na maligtas? Inihiling kong tumayo. At kayong mga nakikinig ngayon sa inyong mga tahanan, pwede kang tumayo ngayon at manalangin tayo. Sige po, huwag po kayong mahiya. In the name of Jesus, come on church, tumayo po yung nais na kilalanin si Jesus sa buhay niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa akin dalangin ng ganito. Huwag kang mahiya. Buksan mo ang bibig mo. Sapagkat ang Diyos ngayon ay nasa ating kalagitnaan. Sumunod ka sa aking panalangin. O Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Subalit, salamat po sa iyong pag-ibig. Ikaw na siyang Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin at linisin ako sa lahat kong mga kasalanan. O Diyos, patawarin mo po ako sa lahat kong mga kasalanan. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, pagharian mo po ang aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Purihin po, palakpakan po natin ating Diyos. Ngayon naman ay ating tingnan yung tinatawag nating second coming. Kasi nasabi ko sa inyo, ang unang pagdating ng ating Panginoon, siya'y sinilang bilang isang tao. Kaya ang pangalan niya ay tinawag na Jesus, na siyang mag-aalis ng kasalanan ng tao. Pero tandaan natin, itong si Jesus na ating Panginoon, na namatay sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagtubos ng ating mga kasalanan, na siyang umakyat sa langit, ay siya'y muling babalik. Hallelujah! Isang malaking good news din po yan na muling babalik ang ating Panginoon. Tanong, ano ang kadahilanan at bakit muling babalik ang ating Panginoon? Kanina ang kadahilanan kung bakit isinilang ang ating si Jesus upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Ngayon naman, ano ang kadahilanan? Bakit siya muling babalik? Ang sabi diyan, Jesus will return as a king who will judge the people according to their work. Ano po ang ibig sabihin? Si Jesus na sa unang pagbabalik, ipinanganak bilang isang tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, siya'y muling babalik
babalik siya bilang hari. At lahat tayo na narito sa lupa, Kristiyano o di Kristiyano, naniwala o di naniwala kay Jesus, haharap tayong lahat pagdating ng ating Panginoon. Ang haharapin mo ay hindi na isang tagapagligtas, kundi isang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siyang maghahatol sa lahat ng ating mga gawa. Kaya kaibigan, mga minamahal, kung pinaghahandaan po natin taon-taon ang araw ng pagsilang na Jesus, bakit hindi nating kada minuto, kada sandali, alalahanin natin na darating muli ang ating Panginoon? Amen? Kaya ang sabi po dyan, Revelation 22 verse 12, "And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work." Kaibigan, kapatid, ang Diyos na tinanggap mo sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas ay muli siyang babalik. Ulitin ko po, muli siyang babalik. At babalik siya sa dalawang kadahilanan para lahat ng namuhay ng matuwid at maayos ay makapiling na niya sa walang hanggang buhay. At bigyan siya ng mga gantimpala sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Subalit yung mga tao na hindi naging tapat at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, aalisin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaibigan, kapatid, napakahalaga po ang mensaheng ito. Kaya dapat maunawaan mo po ang mensaheng ito. Kaya nga sabi po sa Roma chapter 14, verse 10 to 12, gusto ko pong basahin. For we shall all stand. Take note. For we shall all. Sabihin mo tayo yung katabi, all. In other word, yung katabi mo ngayon, tatayo yan sa hukuman ni Jesus. Kahit yung hindi mo nakikita ngayon, o hindi mo nakakausap ng matagal na panahon, ay tatayo rin sa hukuman ni Jesus. Kasi ang sabi niya, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Now listen. May pagkakaiba po itong tinatawag na the judgment seat of Christ o the white throne. Dalawang klase po yan. Ang white throne, ito po ang speak of God's righteousness. At sa white throne, haharap lahat ng mga tao. Hello? At dito, pag hindi nakita ang pangalan nila sa aklat ng buhay, sila'y itatapon sa gatdagatan na buhay. Kaya nga ang tawag, white throne. It is a righteous judgment. Pag wala ang pangalan mo, sa aklat ng buhay, itatapon ka sa gatdagatan na buhay. Yan tinutukoy naman dito ay the judgment seat of Christ. And the judgment seat of Christ for every believers. Hey! Kaibigan, ang Kristiyano rin pala ay harap din sa hukuman ni Jesus. Pero harap siya hindi para parusahan sa kanyang kasalanan. Haharap ang Kristiyano para malaman niya kung siya ay may reward o wala. Kaibigan, kung gano'n ang pagdating ni Jesus, sa ikawalang pagbabalik, haharap tayo para malaman kung may reward o wala. And that is eternal reward. Kung gano'n, dapat natin paghandaan. Hello! Ang Pasko, pag-celebrate natin taon-taon, mawawala po yan. Pero ang reward na matatanggap mo at pagpasok mo sa buhay na walang gan, makakapiling mo ang Diyos. Kaya kaibigan, napakahalaga paghandaan po natin, hindi lang yung taon-taon na celebration, kundi ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, for it's written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess. Take note of verse 12. So then,
each of us shall give account of himself to God. Ikaw, ako, ay magbibigay sulit sa Diyos. Tandaan natin, hahatulan tayo ng Panginoon, not just because of the merit of your tatay, or nanay, or cell leader, or your pastor. Kahit ang tatay mo'y namuhay pa ng matuwid, nagpakabanal, nagsakripisyo sa Panginoon, subalit kung ikaw anak, ay suwail, hindi sumusunod sa Diyos, hindi makikredit ang anumang ginawang sakripisyo ng tatay mo. Hindi makikredit ang anumang sakripisyo na ginawa ni pastor para ikaw ay madala sa wala hanggang buhay. Ikaw mismo, ang tatayo rito. Each one of us will give account for your son. Kaya nga kaibigan, sa pagharap natin sa judgment seat of Christ, wala pong kamag-anak, wala pong kapatiran. Hello. Amen? Kaya ito pong sinasabi ko sa inyo, mahalagang paghandaan natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Now, sasabihin ko po sa inyo ito with love. Kung sakali man dumating si Jesus sa araw na ito, makinig po kayo. Sasabihin ko to with love. Dahil mahal ko po kayo. Kung sakali man si Jesus ay darating ngayon, sasabihin ko sa inyo, maraming mga Kristiyano na siyang dating kumilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay mapupunta sa impyerno because of their lukewarmness and complacency sa kanilang buhay. Yung mga taong papetik-petik lang. Minsan aaten, minsan hindi. Minsan mananalangin, minsan hindi. Minsan nagko-quiet time, minsan hindi. Minsan nagtatay, minsan hindi. This is a warning. Ang tawag dyan ay lukewarm. Hindi mainit at hindi malamig. Ang sabi ng Biblia, isusuka ko ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya kaibigan, napakalaga na sa araw na ito ay paghandaan po natin ang pagdating ng ating Panginoon. Marahil sasabihin niyo, Pastor, napakabigat naman ang sinasabi mo. Hindi ba lahat ng kumilala kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang ganto po? Kanina, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Tama po ba? Kung sakali man, mamatay ka kagad ngayon, pupunta ka sa langit. Pero kaibigan, hindi pa dumarating si Jesus. May mga chances pa na pwede kang mawala sa libro na aklat ng buhay. Maliwanag po ba? Ang sabi ng iba, hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Tama po, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos din ay Diyos ng tinatawag na it is a justice God. Kaya nga kaibigan, kapatid, this is a warning for every one of you, kayong mga nakikinig ngayon. Huwag mong isipin, dahil umating ka na isang araw, dahil kinilala mo na si Jesus, forever ka nang pupunta sa langit. Kaibigan, hindi. Kailangan yung hinawakan mong kaligtasan ay panghawakan mo hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga nakakalungkot, marami mga Kristiyano nagse-celebrate ng Pasko. Hay, kung anong ganda ng celebration, kung anong pagkain ng mga ginagawa, anong mga regalo ang mga hinahanda, anong mga pagbibigay ang mga ginagawa, pero nalimutan nila na dapat nilang paghandaan ay ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Kahit taon-taon mo, sineselebrate ang Pasko at hindi mo binibigyang pansin ang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo, you will lose in eternity. Uulitin ko po.
kahit taon-taon mong sineselebrate ang araw ng Pasko at napakasarap ang Noche Buena mo at napakaganda ng mga damit mo at napakamahalagang mga regalo ang natatanggap mo. Kung hindi mo paghahandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon, sasabihin ko sa iyo, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Marahil, pagbaba ko rito, ang ilan sa inyo ay magagalit. Pero mahal ko po kayo kung bakit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang aking sinasabi ay hindi po haka-haka o isang paniniwala lang aking kaisipan. Ang aking sinasabi ay kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po ito. Sabi ni Jesus, "Behold, I am coming quickly." Ano po ba ang ibig sabihin ng behold, I am coming quickly? Ang ibig sabihin po niyan, it means that we must be always prepared and watchful for Christ's coming. Kailangan daw pala, lagi tayong naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi mo alam, posible mamaya, bukas, sa susunod na araw, nandiyan na ang ating Panginoon. Naway madatnang ka, ng puso mo pa rin ay matuwid. Naway madatnang ka, na patuloy kang tapat, naglilingkod, nag-aalab, at nag-aapoy sa pananampalataya. Ito ang panalangin ko sa iyo. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus, Matthew 24 po ito, "Therefore watch, for you do not know what the hour your Lord is coming." Matthew 25, "Watch therefore, for you do not know neither the day nor the hour which the Son of God is coming." Kaibigan, Jesus is coming very, very soon. Kung babasahin niyo po yung Matthew 24, sinabi lahat po dyan ng mga tanda na muling pagbabalik ng Panginoon. Yung mga nanay, alam nila kung kailan lalabas ang bata. Pag mabilis na ang sakit ng tiyan, ibig sabihin, nalapit nang dumating ang paglabas ng bata. Sunod-sunod na po ang sakit ng tiyan. Kaibigan, ang sabi sa Bible, pag naging frequent na ang lahat ng mga signs ng pagdating ng Panginoon, nandiyan na sa pinto at darating na ang Panginoon. Hindi nyo ba napapansin? Yung gera ngayon, paulit-ulit, parami ng parami. Hindi nyo ba napapansin yung mga calamity, mga pestilence ay paulit-ulit? Dati, dumarating lang yan palagay na every 10 years, every 3 years. Ngayon ay halos araw-araw na. Hello! Yung pandemic na hindi natin, yung COVID na yan, ngayon paulit-ulit, meron na naman na bago. Bakit kaya ganun? Yung earthquake nung araw, baliwala lang. Pero ngayon, araw-araw na lumilindol. December 2, kami po'y nasa hotel. Nagka-quiet time ako, nag-meditate. Suddenly, ang lakas ng lindol. 6.2 sa Cagayan de Oro, nasa 4th floor kami. Sabi ko, wow. 1 minute. Katagal. Grabe ha. At nakita ko yung ilaw gumagana. Pumito na yung gwardiya, labasan ng lahat ng tao sa hotel. Ako hindi umalis. Sabi ko, Lord, I know I am ang protection mo kasama. Hindi ako umalis. Kasi sabi ko, matabunan man ako. Goodbye mundo. Papasok naman ako sa Diyos. Kaya hindi ako natakot. At the following day, may aftershock. At nung kinagabihan, may aftershock. More than 1,000 daw ang aftershock. Hello? Are you listening? No, kaya ko po sinare sa inyo para sabihin sa inyo, anytime, pwede na pong dumating ang ating Panginoon. Lahat ng tanda ay nagaganap na po sa banal na kasulatan. Amen? Kaya nga kaibigan, kinakausap ko po kayo ngayon, bilang mga Kristiyano, mag-init at mag-alab na po tayo sa Diyos. Uling ko, mag-init at mag-alab na po tayo sa Diyos. So that kung sakali man dumating ang ating Panginoon, makasama ka sa buhay na walang hanggan at isa ka sa makakakuha ng reward. Amen?
Kaya ulitin ko po ang sinabi ko kanina. Kung sakali man si Jesus ay dumating sa araw na ito, maraming Kristiyano ang pupunta sa impyerno because of lukewarmness and complacency sa buhay Kristiyano. I-mark niyo po ang sinabi kong yan. Hindi ko po kayo tinatakot, kundi yan po kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan po natin ang Revelation chapter 2 and chapter 3. It has challenged for you, brothers and sisters. Pagbalik ninyo sa bahay, basahin nyo ang Revelation chapter 2 and chapter 3. Sino sa inyo magkukumit magbasa? Ayun, please raise your hand. Read it carefully. Taas your hand. Come on. Come on, church. Kayong nasa bahay, taas yung kamay nyo. Basahin niyo po itong dalawang chapter. Maliwanag po. Hello. Please read the whole chapter of Revelation chapter 2 and 3. Now, para maintindihan niyo kung ano background, ito pong chapter 2 at chapter 3 ng Revelation, ito po ang kapahayagan ni Jesus sa kanyang mga simbahan. Ang kausap dito ni Jesus ay ang mga Kristiyano at mga simbahan. In other words, yung chapter 2 at chapter 3, mensahe ng Diyos yan sa bawat mga nananampalataya. Ano yung mensahe niya? Paulit-ulit na sinasabi, to him who overcome. To who overcome. And then, repent. 3 beses po binanggit, to him who overcome, he who overcome, repent! Now take note, ang kausap niya rito ay mga Kristiyano. Hey, are you listening? In other words, mensahe ito ng Diyos sa bawat Diyos atin. Kaya, basahin po ninyo pag-uwi nyo sa bahay. Maliwanag po ba? Take note sa verse 3, verse 5. Take note ha. Ayan. Revelation chapter 3, verse 5. Ganito po nasusulat. Revelation chapter 3, verse 5. He who overcome shall be clothed in white garment, and I will not, take note ha, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Tingnan niyo po, napakabigat po. Ang nagsasalita po rito ay ang Panginoon mismo. Ang sabi ng Panginoon, I will not blot out his name from the book of life. Ibig sabihin, si Jesus na tinanggap mo sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, siya rin pala ang pwedeng mag-alis ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Hello! Kasi ang kausap dito ni Jesus ay mga simbahan, mga Kristiyano. I will blot out, ang sabi niya, your name from the book of life. Wake up, sons of God. Hello! Magising na po tayo. Ang ibig sabihin po niyan, your salvation can be loose. Yung kaligtasan mo ay pwede palang mawala. I don't believe in eternal security. Why? Because even from the mouth of Jesus said, aalisin ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaibigan, wala lang pwedeng makapag-alis niyan, kundi mismo ang ating Panginoon. Kaya nga, it is a message, wake up, sons of God. Bawal na ang papetik-petik sa araw na ito. Hello? Bawal na yung minsan dadalo ka, minsan hindi. Bawal na yung minsan nagkwa-quiet time ka, minsan hindi. Bawal na yung minsan nananalangin ka, minsan hindi. Ang tawag dyan ay lukewarm. Kailangan po maging consistent ang panalangin mo, consistent ang pananampalataya mo sa ating Panginoon.
Kaibigan, is not yet over. Ulitin ko, is not yet over. Let us fully dedicate our lives to God and pursue our eternal reward. Hindi pa tapos ang laban. May pag-asa ka pa. Amen? Kaya nga, ito'y sinasabi ng Diyos sa inyo. Lalo na kayong mga taga-Gia Preview. Kasi ayaw ng Diyos, ang isa man sa inyo ay mawala sa aklat ng buhay. Amen? Kaya, pagsukapan na po natin. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, naghahanda tayo ng araw ng Pasko. Bakit din natin pagandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? Revelation 3:15, 17. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or not. So then, because you are lukewarm and neither cold, I will vomit you out of my mouth. Again, si Jesus pa rin ang nagsasabi. Sabi ni Jesus, aalisin ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ito naman sabi niya, isusuka kita. Now, ito po'y mabibigat na salita mula sa ating Panginoon. Ito lamang ay nagsasabing it is a warning for each one of us. Amen? As I repeat, wala pong kaibigan, kamag-anak at kapatiran pagdating ng ating Panginoon. Ikaw mismo ang aharap sa judgment seat ng ating Panginoon. Now, ano dapat natin gawin ngayon? As I said, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa huli ang lahat. Ulitin mo, hindi pa huli ang lahat. Amen? So anong dapat natin gawin? Pursue our eternal reward. Amen? Ipursu po natin, makuha natin eternal reward. Okay, balik po tayo. Revelation 22 verse 12. And behold, I am coming quickly. My reward is with me. To give, take note, to give to everyone according to His word. Darating daw ang Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, dala-dala daw ng Panginoon ang kanyang reward. At itong reward daw na ito ay ibibigay niya ayon sa ating mga paggawa sa Panginoon. In other words, the measurement of your eternal reward, it is in your works. Salvation is not by works, but rewarding is by works. Rewarding? Okay, now, tingnan po natin. Chapter 2, verse 7, tingnan nyo, yung reward. To him who overcome, I will give to it from the tree of life, which is the midst of the paradise. Ang ibig sabihin po na simple, ang reward daw ng Panginoon ay hindi na tayo makakaranas pa ng kamatayan. Hello! At makakapiling na natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Yun ang unang reward. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi na mawawala sa iyo ang buhay na ito. At dito naman sa 17, chapter 2, to him who overcome, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who received it. Ang sabi naman dito ng Panginoon, I will give some of the hidden manna to eat. Hindi ko po masyadong maintindihan kung ano yung hidden manna na ibibigay ng Panginoon. Pero ang pagkaintindi ko lang po niya na ito, tayo ay laging magiging kasama ni Jesus sa kanyang hapag-hapunan. Amen? Ganun po ang mangyayari yan. Hallelujah. And then sabi po sa chapter 2 verse 20, and he who overcome and keep my word until the end, to him I will give power over the nation. Ang tinutukoy po rito ay ang millennial kingdom. Pagdating daw ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng reward ayon sa ating mga gawa. Kung titignan nyo, nandiyan yung the parable of the 10 talent, yung parable ng 10 minas. Ang isa, ang sabi dyan, nung yung binigyan ng 10 ay tumubo ng 10.
Ang binigyan ng 5, tumubo ng 5. At ang sabi diyan, dahil tumubo ka ng 10, paghaharian mo ang 10 nation. At ang tumubo ng 5, ang sabi, paghaharian mo ang 5 nation. Hello? In other words, kaibigan, kapatid, it might be wala kang posisyon sa mundong ito. Pero pag ikaw ay naging tapat na naglingkod sa Diyos, posibleng you will be a governor. Hello? Governor, mayor, or anumang posisyon ang ibibigay sa iyo ng Diyos sa millennial kingdom. Kasi pagdating ng ating Panginoon, ulitin ko po, makinig kayo. Pagdating ng ating Panginoon, kanyang iwa-wipe up ang Antichrist. Hello? Pag na-wipe up na niya ang Antichrist, dito na magseset ng new heaven and new earth. Hello? And sa new heaven and new earth, ang sabi diyan, papasok na ang lahat ng mga Kristiyano sa millennial kingdom na ang maghahari ay ang ating Panginoon. At doon sa 1,000 years na paghahari natin sa lupang ito, may mga tao pang natitira doon, yung mga hindi namatay. Hello? Na hindi namatay at buhay pa. Nung dumaan sila sa tribulation, sila ang paghaharian natin. Hey, are you listening? Are you listening? In other words, kaibigan, kapatid, paghandaan din natin na sa millennial kingdom, isa ka sa mamumuno sa ibabaw ng lupa. Amen? Imagine, governor ang tawag sa iyo. Hello, are you listening? Pag-aaralan po natin yan sa ating mga lesson. No? About, ang tawag po natin yan ay end times education. Ngayon, sa Revelation 3:5, ang sabi naman, he who overcomes shall be clothed in white garment, and I will not blot out his name from the book of life. In other word, magiging hindi daw tatanggalin ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay kung ikaw ay naging overcomer. Maliwanag po ba? And then sa verse 12 ng Revelation 3, he who overcome, I will make him a pillars in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which come down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Ano yung sabi diyan? I will make him a pillars in the temple of my God. Minimeditate ko, ano ba ibig sabihin nito? Naalala ko, diyan sa Revelation, meron diyan 12 pillars in the temple of God. And the 12 pillars naroon ng mga pangalan ng mga 12 apostol. In other words, possibly pala, may isusulat din ang pangalan natin sa pillars ng temple ng Panginoon. Amen? Imagine pag pumasok tayo, nandito yung pangalan ni Pastor. Oh. Hello! Uy, nandito pa ni Lolo Ben. Hey, nandito, di ba? Pagpasok mo doon sa pila ng temple ng Diyos, makikita mo nakasulat. So, it is an honor. It is an everlasting honor. Kahit na nasa everlasting life ka na, meron ka pang everlasting honor. Kasi your name will be written in the pillars of the temple of God. Kaya kaibigan, pagsikamanan natin. Amen. Magsikap na tayong todo. Wala nang atrasan. Wala na. No retreat. No surrender. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kaibigan, ulitin ko po, kung paano natin pinaghahandaan ang unang pagsilang o pagdating ng ating Panginoon. Paghandaan lalo natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. For conclusion, gusto kong basahin muli ang verse na binasa natin. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give, take note, to give to everyone according to his work. Here is my prayer to every one of you na nakikinig dito sa maging nasa online, specifically kayo mga taga-Gia Purview, na kayo ay makapasok hindi lang sa walang hanggang buhay, kundi matanggap nyo rin ang eternal reward na siyang inaalok ng Panginoon sa inyo. Mangyayari lamang yan
kung magpupursige tayo na manatiling tapat, maglilingkod hanggang sa wakas. Ang tanong ko, gagawa ba kayo ng isang commitment sa umagang ito? Nasasabi mo, Panginoon, mula po sa araw na ito, itatalaga ko ang buong buhay ko sa iyo. Amen? Ulitin ko po, ayaw ng Diyos na ikaw ay malamig at ayaw ng Diyos na ikaw ay mainit. Ang gusto niya ay dapat lagi kang mainit sa paglilingkod sa Diyos. Yung nais na maglingkod na sa walang hanggang kapiling ng Diyos. Pwede po bang tumayo tayo ngayong gagawa tayo ng commitment? We will make our commitment now to our God. Oh, Spirit of the living God, I want you to raise your hands. Yeah. Come on, raise your hand. Begin to come. Lumapit po tayo sa Panginoon. At gusto ko pong alalahanin niyo ang Panginoon sa buhay niyo ngayon. Come on, church. Oh, in the name of Jesus. Alalahanin mo ang Panginoon. Kaibigan, kapatid, nung unang pagdating ni Jesus, siya'y dumating bilang isang tagapagligtas na nagbayad, naglinis ng iyong mga kasalanan. Yan ang certificate mo upang ikaw'y makapasok sa buhay na wala hanggan. Subalit, ang sinasabi ng banal na kasulatan, si Jesus ay muling babalik. Babalik siya hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang hari at Panginoon ng mga Panginoon, na lahat ng nabubuhay sa lupang ito'y haharap sa judgment seat ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, kung pinaghahanda mo ang pagsilang ng ating Panginoon, sinasabi ko sa iyo, paghandaan mong higit, ulitin ko, paghandaan mong higit ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagat pagbalik ng ating Panginoon, dala niya ang iyong reward at bibigyan ka ng reward ayon sa iyong mga gawa. So hanggang ito, manalangin kang personal muna. Gusto kong manalangin kang personal. Sabi mo, Lord, sorry po. Humingi ka ng sorry sa mga araw, buwan at taon na pagiging malamig mo. Humingi ka ng sorry sa pagiging complacent mo sa buhay Kristiyano. Humingi ka ng sorry sa Panginoon dahil minsan ikaw ay laging hindi nagiging tapat sa Diyos. Kaibigan, kapatid, come. Sons of God, it's not yet too late. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Make now a decision. Tulad ng sinabi ko, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang mga kapatiran pagdating ng ating Panginoon. Ikaw mismo ang harap. Magbibigay sulit ka sa Diyos. Ang merit ni tatay, ang merit ni nanay, ang merit ni pastor, o ang merit ni cell leader ay hindi maa-account sa iyo, kundi ikaw mismo ang dapat gumawa ng pagpapasya. Kaya kaibigan, I want you to make your own decision. Maging kayo mga nasa live streaming, make a decision now. Hindi mo alam, baka mamaya, bukas, susunod na araw, ay dumating ang ating. Make a decision now. Open your mouth. Hayaan mo mapakinggan ni kuya, ni ate, ng katabi mo ang iyong pagpapasya. Come on. Make your own decision. Open your mouth. Open your mouth. Make your mouth. Come on, church. Ha. Ha, la, 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 la. Come on, make a decision now. Lord, naririnig mo ang mga kapatiran namin. Gumagawa kami ng pagpapasya. Sinasabi namin, Panginoon, ito na. Wala nang iba. Susunod na kami. Hindi na kami tatalikod pa. Maglilingkod na kami. Buong puso,
buong kaluluwa, buong isip, No at turning buong lakas back. namin. Sa pangalan mo, Jesus, yan po ang aming mga panalangin. I have decided Let's begin now to sing this song and make a decision. follow Jesus. Come on, as we sing this song, sabihin mo, No Lord, this is my turning prayer. back. This song is my No prayer. Make this song as your prayer now. Come on, church. I have decided Lord, to follow Jesus. this is our prayer. No turning Jesus. back. No turning Oh, back. Jesus. I have decided to follow Jesus. Jesus. Amen. No turning back. No turning back. Come on, sing it once again and mean it I for God. have decided to follow Oh, Jesus. hallelujah. No turning back. Oh, No turning come on. back. Decree and I declare it. have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Panginoon, salamat po. Yung aming awit na yan ay siyang panalangin namin. Hindi pa po uli ang lahat. Salamat, may pagkakataon pa. Itutuwid na namin ang lahat. Susunod sa iyo. At kailanman, hindi na kami babalik pa sa maling mga gawa namin. Salamat, Panginoon. We bless you. I have decided to follow Jesus. Amen. No turning back. Hallelujah. No turning Amen. back. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Panginoon, No salamat po. turning back. No turning back. Salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.